Nako, eto mga kabayan, Gloria Kumanta. Eto ang bangungot ni Junior at Auntie Clara. Nako, yan po ang ating aalamin mga kabayan dito po sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto, no? Etong si Auntie Claire nagpakita po ng katangahan. Dapat po kasi ang USEC, no? Ang USEC po dapat ay matalino, no? Nagkamali po kasi ang administrasyong ito sa pagkuha bilang undersecretary o tagapagsalita ng Pangulo. Ito pong si USEC Claire Castro, ha? Ito po kasi mga kabayan ang balita mula po sa Batas PH, no? At i-correct po natin itong si Auntie Claire kasi iba po ang kanyang pagkakaintindi mga kababayan sa tukhang. Aba, sabi po dito sa balita mga kababayan, no? Wag niya kasi, sabi niya, wag niya kasing banggitin kung ano ang ibig sabihin ng tukhang sa pamamaraang alam niya. Alam natin mga Pilipino ang ibig sabihin ng tukhang kapag sinabi na tukhang ka or ipapatukhang ka, it means kill. Ha? Eto mga kabayan, totoo ba to? Pag sinabing tukhang kill, kasi mga kabayan, ang pagkakaalam po natin, no, sa word na tukhang, dalawang word yan pinag-isa lang, no? Tuktok, hangyo, no? Sa waray, sa Bisaya, no? Kakatukin at pakikiusapan. Yun po ang tukhang, no? Hindi po kill, hindi po pagpatay ang tukhang mga kababayan. For your information, Auntie Claire. Ha? Grabe ito mga kababayan. Ito pang balita. Castro on tukhang definition. To kill daw. Palace Press Officer Attorney Claire Castro, attorney ka pa naman, walang hiya ka. Question the assertion made by former President Rodrigo Duterte's lead defense counsel, Attorney Nicholas Kaufman, regarding the definition of the term tukhang, stressing the Filipinos understand it to mean kill. Oh, gusto niyang, sabi ni Castro, no? Sabi po dito sa balita, gusto ni Castrong paniwalaan natin siya na ang kahulugan daw ng tukhang ay kill, no? Oh, ano po ang masasabi niyo? Kayo po mga Bisaya, no? Oh, kasi ako waray-waray, but I understand what the meaning of tukhang, no? Tok-tok hangyo, mga kababayan. No, kakatukin at pakikiusapan po. Nagbububuhan na naman si Castro. Nagkamali talaga ang administrasyong ito sa pagkuha ng kanilang tagapagsalita. Mamaya, no? Kasi ang alam lang naman po ni Castro ay manira. No, manira lang ang alam nito. Mamaya ipapakita po natin kung saan expert si Jose Claire Castro, okay? Pero eto po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Roy, never argue with someone who believes their own lies. Correct. Ito po. Ito yung sinasabi ko. No? Sabi po dito ni Bonnie, no? Tukhang meaning tok-tok hangyo. In English, knock, beg. Police knock in your door where an addict live. No? Explain and beg them to surrender. Or please them to surrender, di ba? Or live a new better life, no? Than being an addict or pusher for them not to be punished. Give them a chance to new life, bagong buhay, hindi yung nalalaman ni Claire na kill agad. It's a big no. Correct. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Claire yung kanyang definition ng tukhang, no? Baka sa ibang baka sa ibang planeta nakatira si Auntie Claire, no? Nakakaano ng dugo si Claire, no? Grabe. Tukhang is a coined word for tok-tok. Coined, ayon. Tukhang is a coined word for tok-tok. Hangyo means big or ask to surrender. That's not hard to research before you blab. Claire, nga laway lang. Buti pa tayong mga ordinaryong Pilipino. Alam po natin mag-research kung ano po talaga ang ibig sabihin ng tukhang. Yung sa
mismo sa communication communication office of the president, kill pala ang tukhang sa pagkakaalam nila. Ha? Yan bang sinabi ng presidente ninyo? I mean, ng President Bongbong Marcos Jr.? Kasi whatever, words come out in your mouth, Auntie Claire. Ha? Kumbaga, ikaw yung alter ego, ng presidente in terms of communication, Kaya lahat dapat ng sinasabi mo ay sinusuri ninyo ng maigi. Kung ito ba ay tama, Ngayon pa lang masasabi na talaga natin kung sino talaga ang totoo, ha? Kung sino po ang totoo at sino po ang hindi. Sa bagay, mga kaubayan, ito nga ito po ang balita sa boss niya. Sabi po dito, walang dugong dadanak PBBM, pabor sa EJK. Di pabor sa EJK sa pagsugpo ng illegal na droga. You know what? I really believe, na yun po ang pinapaboran ninyo. Yung mga adiktos, yung mga kriminal po ang pinapaboran ninyo. Ako talaga, na yung damdamin ko, mga karabin natin, na nadala yung damdamin ko sa napanood ko last week, Correct me if I'm wrong sa timeline, okay? Doon po sa Iligan, mayroon pong ama na adiktus. Biruin nyo, hinustage po yung kanyang anak, mga kaubayan, At mayroon ding isang sanggol, isang baby, mga kaubayan, 9 months. Correct me if I'm wrong, mga kaubayan, 9 months. Hinahasa ng putik na adiktus na kanyang ama. Papaboran ba natin yan, mga inayupak na yan? Sorry for the words, mga kaubayan. Dapat talaga makabalik pong Duterte, Para man lang matakot man lang ang mga ito. Oo, wala na po silang kinatatakutan, mga kababayan. Mga inosente po, mga walang malay. Walang malay pa sa mundo. Mga hinayo. Sorry. Nadadala lang ako kasi parents din tayo Ikaw na nanonood, parents ka rin Ano bang mas mahalaga? Antayin pa ba nating mayroon pang mangyari di ba? Ay nako. Grabe na. Walang dadanak ng dugo, mga kababayan. Wala ngang dadanak na dugo ng kriminal. Dugo naman ng mga inusinting bata ang dumadanak. Mga hinayupa kayo. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Paul Zorelia, protect the addict, pushers, drug lords, parang walang nahuhuli Wala naman niyang intention to fight illegal drugs and criminality. Ayan, din na. Sa sobrang gigil natin, hindi natin ma-pronounce na tama yung criminality. Nambubuno lang ang alam ng mga gawin yan. Wala namang talaga AJK. Mga kalaban lang sa politika ang pauso. Oo nga Protect criminal, not innocent. Yan na po halos lahat ng comments, ganyan po ang context, Pero protektahan yung mga criminalities, kriminal, yung mga bad elements of the society, pinoprotektahan. But the innocent ones, mga kaubayan, sila po ang grabe kayo. Anyway. Ito, pakinggan po natin. Ano po ang inyong opinion dito, mga kabayan? Just comment down below. At ito, pakinggan po natin si Auntie Claire. Dito, eksperto si Auntie Claire, mga kabayan. Ang laging siraan si former President Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ito po, pakinggan natin to. Sa una muna niyang binanggit, na parang siya ba iniiwasan o kinancel ang, tama pa? Kinancel ang invitation. Mismo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article. Sinong mas sinungaling sa inyo? Sige nga, puro kapakita ng articles na yan. Sa palagay mo, naniniwala ang taong bayan sa'yo? Diyos ko po, At binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si
VP Sara ay isang drama queen. Basahin mo kasi yung buong istorya na yan, no? Basahin mo sa amin, wag mong yung headlines lang, alam naman po natin eh. Para makagatin kayo, itong mga mainstream media, no? Para kagatin yung mga newspapers nila kasi hindi naman uso ang newspapers ngayon, lahat online na, they will make it sensationalize mga kaubayan. They will exaggerate, no? Oh. Basahin mo yung, ano na yan, balitang yan, kung ano ba talaga. Baka mamaya kasi, alam naman po natin si President Duterte, di ba? Mahilig magbiro. Di ba? Ito, pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin Anong issue yan? Wag mo kaming ihanging, no? Anong issue yan? Baka mamaya marites lang yung issue na yan. Ha? Hindi po ganun dapat ang pagbabalita, ang pagbibigay ng informasyon. Hindi ka naman vlogger dyan eh. Diba? I know that you are a vlogger, no? Oh, sa isang katauhan mo. Pero nandiyan ka eh. Yusik ka ngayon. You're supposed to give information of what you're talking, of what your subject is, no? Wag mo kaming ihang. Kasi pwede ka pang maghang ng mga ano dyan, kung ikaw ay vlogger, di ba? Pero hindi ka po vlogger dyan eh. Ha? Yusik ka dyan eh. paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling. At patungkol sa pagtakbo niya na kung sana ay nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City, muli sumasang-ayon tayo sa kanyang tinuran. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang Vice Presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Ayun na nga mga kaubayan, ano na lang kaya ang Pilipinas ngayon, no? Kung walang Vice President Sara Duterte, no? Walang tutulog sa, no? Walang magka-counter sa kanilang mga pagnanakaw sa ating gobyerno. Diba? Kaya pala, tuwang-tuwa si Claire mga kaubayan kasi masusolo na nila. I mean, magiging free sila, magiging malaya po sila sa mga pagnanakaw nila sa ating gobyerno. Walang walang iimbestiga, walang o-oppose sa kanila, no? Kaya tuwang-tuwa si Claire kung hindi sana naging VP Sara si Vice President Sara Duterte. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dito kaya sa sinasabi ni Claire Castro at eto pasadahan po natin itong si Gloria Macapagal-Arroyo mga kabayan. Eto, pakinggan po natin to. Gloria Macapagal o si GMA, konektado di umano dito sa mga ex-Marines. Itong 18 ex-Marines. Simulan po natin dito talagang matindi itong pagtatalo ni Claire at saka ni Defensor. Malalim na. Nagkakapersonalan na. Ito, bigyan natin ng komentaryo. Maanghang ang sagot ng Malacanang sa mga paratang ng dating mamabatas na si Mike Defensor matapos itong sabihing may susunod pang batch ng mga marinong magbubulat-lat ng kanilang nalalaman kaugnay ng umano'y male-maletang kickbackan para sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Ayan. Ito si Auntie Claire, no? Hindi mo malaman kung ito ay tagapagsalita ng Pangulo o vlogger. Sa bagay, vlogger, saan ba napulot to? Di vlogger, di ba? I mean, hindi ko po iniinsulto ang mga vloggers dahil vlogger din ako no? Pero syempre, kung bagad sa ilalagay mo sa lugar yung iyong pagsasalita. Parang di ba? Hindi ka pupunta sa isang formal, halimbawa, wedding ng naka-shorts. Or hindi ka naman magpupunta sa basketball court na naka-Amerikana. Di ba? So bilang, bilang tagapagsalita ng Pangulo, itong si Auntie Claire parang dapat umasta siyang abogado kaysa attack dog Umasta siyang abogado kaysa, alam mo, nabanggit nga sa akin itong yung dating, hindi ko nababanggitin yung pangalan na dating konektado sa PCO. Sinisira nito ang imahe ng PCO.
Talagang ibinaba niya to the level na parang attack dog na lang. Di ba? Bakit siya magagalit kay Defensor kung sinasabi ni Defensor na marami pang lalabas na ebidensya at marami pang lalabas na mga Marines? And so what? Kung talagang, kahit naman sa amin sinabi ni Attorney Baligod, ito lilinawin ko sa inyo 103 po na mga pulis, army, marines, at kung ano-ano pang uniform men, ang tao ni Saldico. Kaya nga sabi ko kanina kay Attorney Baligod, may matindi ito. Hindi mo talaga maitatago yung ganitong baho. Ang dami niyan maglilik at maglilik yan. Hindi mo makokontrol yan. 103, so 100 plus, nagdi-deliver ng mali-maleta. Siyempre magtataka yung mga yan. Saan ba galing? Tatandaan po natin. May mga sinumpaan po itong ating uniform men. Di ba? So, marami dyan, ang loyalty talaga nasa taong bayan. Bakit mo sinisira yung nagsasalita ng katotohanan? Dapat, tingnan mo muna. Pambira to si Claire para talagang Sa bagay, saan ba siya kumukuha ng pera? Diba? Sino man nagpapasahod sa kanya? Yung presidente. Pero dapat naman ilulugar mo ang iyong pag-i-explain. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Ayan. Diretsuhin mo na. Tao ni GMA. Di si Defensor, ba't di mo pa diretsuhin? Ito problema kay Claire. Di ba isa binanggit din niya kahapon. Alam namin kung sinong nagsundo, ganyan-ganyan doon sa mga Marines. Inamin naman sa amin ni Attorney Baligod. Pumiram siya ng kotse kay Defensor dahil wala naman siya. 18 yan, siyempre, saan sasakay? So ano ngayon kung pinahiram ni Defensor? Kasi dito, nag-name drop na siya . Di ba? Parang pumipitik-pitik. Pati si Gloria. So sinasabi niya ito, alin na ito, si Gloria konektado sa Marines. Kasi pwede naman si ang banatan niya lang si Defensor. Parang sinabi pa niya na si dating tao ni Miriam. Ba, malalim ang hugot mo, Claire. Kung malalim ang hugot mo, I think you should be professional. Pakalanan mo. Huwag yung paduda. Huwag yung paduwag. Di ba? Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something's fishy. Hindi na pinalawig pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung sino ang tinutukoy niyang operators sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Pero malaki ang papel ni Defensor sa administrasyon ni GMA. Nagsilbing cabinet member si Defensor at nabuno sa Housing at Environment Departments hanggang sa umakyat ito bilang Presidential Chief of Staff ni Arroyo. Noong 2006, inilabas ni Arroyo ang Administrative Order No. 138. So hindi niya pinangalanan. Tingnan niyo yung style . Hindi niya pinangalanan, pero pinangalanan ng bilyonaryo. Ba't di mo pa pangalanan? Or tao mo yung mga media? Hindi mo dediretsuhin pero dediretsuhin ng media. Style nyo, bulok. Hindi ko sinasabing kasalanan to ng media pero buti pa yung media, may lakas ng loob, pangalanan. Kung saan kasama sa trabaho ni Defensor ang pagiging presidential advocate na dapat protektahan ang presidente mula sa mga puwersang naisiraan ang administrasyon. May role din noon si Defensor bilang isang presidential communicator, kabilang ang responsibilidad na gumawa ng desirable public face o image ng presidente. Sa tingin ng palasyo, posibleng motibo sa alegasyong suhulan ay para i-discredit ang kredibilidad at integridad ng ICC. Naglabas Teka muna. Okay? Ang motibo raw ni Defensor, tingnan yung mabuti ang motibo raw ni Defensor ay para siraan ng ICC. At ang sabi mo, Auntie Claire, parang something's fishy. Nilayo mo kay Bongbong Marcos. Nakita niyo yung style? Di ba ang sinabi nitong mga Marines, nag-deliver din sila sa Ilocos Norte. Nag-deliver din sila sa bahay ni Bongbong Marcos. Kasi nga mga kababayan, bawat isyong pumuputok, kailangan at the end of the day, Duterte po ang bagsak. Yan po ang goal nila . Kahit sila na ang tinitira, kailangan itong sa Auntie Claire, nakafocus yan . Nakafocus dapat si Auntie Claire. Ano mang issue ang lalabas ngayong araw na ito, okay? Kahit ano pa yan para sa Pangulo, idadivert niyan ni Claire papunta sa Duterte mga kababayan para mawala na yung issue sa kanila. Ay nako.
Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. At syempre, palike po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat po.